Kamusta naman ka mga kabyanan? Sa liwat ng kabalik niyo ulagad sa pagpadayon sa ning aton iyang programa, ining aton nga pagtuon na hanungod sa prophecy, sa mga updates sa prophecy. O kunahan masiling naton nga pag-refresh liwat sang aton mga natun-an kay ti sa malawig yung mga tinion amo ining subject matter nga aton ginadala sa harap pa kita sa television, sa mga radio, kagabisan pa sa aton mga small radio nga na-distribute karon sa bugos ng Pilipinas kag sa mga Ilonggo speaking people. Ganigin balikan naton ini kay bangod nga sa aton nga paglantaw liwat sa mga hitabo sa ning kalibutan makasiling kita nga nagahilapit na gid ang inang mga ginhambal sang Ginoo nga mahanabo o kon matabo sa palaaboton. However, kung aton nga paramdumon, madamo man sang mga nagatudlo no sang ini nga subject matter sa nagkalain-lain iyang natawag naton nga mga views or school of interpretation. Gani hindi ka mo makatingala kung may ara ka mo nga pamatian o kung mabasahan nga nakasulat bi sa social media o kung sa internet nahanungod sa mga nagkalain-lain nga mga ideas sa pagpanudlo kay ti may ara iya nga wala nagapati sa rapture, wala nagapati sa natawag naton iyang millennial reign of the Lord Jesus Christ. Amo ni sila ang mga millennialist. May ara nga mga view na hanungod sa mga mid-trib rapture or post-trib rapture. May ara nagapati nga wala gid ni nagakatabo. So bago kita magpadayon dira kon liwat ihatag sa inyo ining apat ka different interpretation no or school of interpretation na hanungod sa ulihi mga tinion kay sa pagtuon naton sa Book of Revelation may ara man kita iya mabatian nga wala man niya nag-agree sa aton and it's okay no bangod ni tanan kita may ara nga diretso sa pagtudlo kung ano man ang aton natun-an ti sa inyo alagad ya ginatudlo ko ini yang bahin sa prophecy since 1975 so makabig naton nga daw mga malawig nga tinuig pero sa akon nga pagtalupangod sini sa pag research sa pagtuon man kag pag-compare sa mga naglain-lain nga mga views sa gihapon nagastick kita sa sining futurist view even though nga may ara sa piyak nga bahin nga nagasiling ang aton style cut and paste kay ang ilaya makabig nga exegetical nga kuno abi ko na baloni mo nga daw nagatudlo gid sila yan hanungod sa mga konteksto sang pulong sang Ginoo and yet kon pamatian nimo no sa maid-ed kiti mo nang ginahimo naton ginapamatian man naton ang sa piyak nga bahin kon basi may mga insakto man ang ilagin hambal pero ti hindi naton iya grumabaton kay bangod nga may kakulangan ng ilang nga pagtudlo hanungod bi sa Matthew chapter 24 nga may ara sila ginatudlo pero sa piyak sina may ara man sila nga ginabilin sa pagtudlo especially inang parable of the fig tree. Maybe aton balikan liwat inang Matthew 24 kag tag-isa-isahon. Kay ti suno iya sa pagtudlo sang iban hanugon na gid ang iban nga mga views no nga wala kuno sang rapture kag ang tanan nga butang ining ginhambal sa Biblia natapos na. So ari ang apat ka natawag naton different school of interpretation. Ang nauna dira nga akong gibutang amo ang futurist nga view no nga ang tanan nga mga butang diri nga ginasugid sa aton sa palaaboton are still in the future. Ti amo na nga may mabatian ka mo nga view kasubong sini kag inyo alagad of course amo inang aton nga gina-take nga view of interpretation na tawag nga futurist nagasilin dira. The futurist school holds that everything after chapter 4 is yet to happen in the future. So nagatudlo kita nga ang Book of Revelation bilang outline no sinatawag naton nga things to come. Ang chapter 4 to the end of the chapter is yet future. Of course ang iban nga view hindi sila mag-agree no. So silindri under this view the Book of Revelation is mostly a book of the future or future prophecy that has yet to be fulfilled. Tiyan mo na aton nga pagtuo pagpanalawsaw nga sa diin ining ginhambal sa Book of Revelation halin sa chapter 4 pakadto sa end sini wala pa niya matabo kag amoy ning aton nga lantaw kag ginabantayan kag sa bagay na explain na nako ng chapter 4 and 5 nga ang church ato na sa kalangitan no kay ti ang chapter 2 and 3 naghambal ina sang age of the churches nga may ara man silang katapusan kag ang rapture amo ina ang end sang natawag naton church age kag kuhaon sa Ginoo ang iya mga kasimbahanan ang mga matutuod nga tumuluo kag dito sila sa kalangitan niya may ara nga judgment seat of Christ and then pagkatapos na may marriage of the Lamb kag magabalik ang Ginoo after 7 years. So sa iban niya nga view panawag nila daw palagpat na kuno ti sa ilaya no. Anyway kadua dira nga view among natawag nga historicist o kon progressively fulfilled throughout church history. Ini naman yung view no, the historicist school holds that the Book of Revelation predicts the future
but it has been progressively fulfilled through church history, not some future tribulation. This view began with Joachim of Fiore in the 20th century AD. So 20th century na, no? And this view was, of Martin Luther, or this was the view of Martin Luther and the Reformers, who believed that the Antichrist was the Roman papacy and Babylon was the Roman Church. So amo na ang view sang mga natawag naton historicist. So hindi naman sila mabasol kung mo nang ilang pagplastar. And mostly ginahold ini sa mga Lutherans, mga Reformers or Presbyterian, no, kag ang mga Protestant, no. Especially mga Protestante amo nang ilaya ti kitaya Baptist, hindi man tayo Protestant, no, lain man atong ginhalinan, even though nga ti daw wala na maintindihan guro sa mga nga katawhan kay kung hindi ka kuno Catholic ti Protestant ka. However, lain man ang ginhalinan na sini, maybe matun-an nato yang church history na no sina. So tatlong view amo ng preterist view, no. The events have passed already. So ining view sa mga preterist, in which nga actually may nagawali karon sa ara sa Facebook nga taga Mindanao nga amo na iya view ya nga siling niya ang tanan nga butang natapos na, no. So the preterist school holds that the events of Revelation were fulfilled in the first century. So natapos na iya sa time sa naunang century, sa time pa sa mga apostles o sa mga Hudyo. So in English, the preterite is the past tense. Therefore, under the preterist view, Revelation is not about a futuristic fulfillment, but about historical past events, with the exception of Jesus' final return in chapter 21 and 22. Johnson writes, this is the view held by a majority of contemporary scholars, not a few of whom are identified with liberal interpretation of Christianity. He adds, as a system, it did not appear till 1614. So sa times ng Yapon sang natawag naton Reformation or Protestant Reformation, when a Spanish Jesuit named Alcazar developed its main lines. So ang mga preterist amo na ila paghangopya nga ang Book of Revelation natuman na except sang 21 and 22. Ti daw kung lang tawon nimo, no, daw may gap kunin mo lang tawon, pero wala sila gapating ang Book of Revelation is still future. Sa bagay kung mamati ka dira sa hilingko sa may sara ka managwalin it lang mahambal ang yangalan kiti iya man iya diretso sa paghambal sina pro ang budlay na da kay sila niya ang mga futurist kuno nagapati nga future na mga palagpat kay ang iya rason nya ang mga denomination nahadlukan sila mag-change ang ilang doctrine bisan na balaan nila nga sala ang ilang ginatudlo kay nahadlok sila nga pagwaon sila sa ilang denomination. Well, kung may aragi masina, pero ninyo alaga dya, wala kita ka pangalaga dya bangod sang denominasyon, kung di nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, kay nagatuo ko ya, nga ang mga butangan nga ginatudlo diri are still future. Hindi lang bangod sa kanday Scofield o Larkin, kung sino man na nga nagtudlo sina, kung Tim LaHaye nga nagatudlo na hanungod sa Left Behind, ako naman sina, but based on the scripture, mo na nga ginatunan naton diri sa aton program, ang natawag naton, hindi iya siling cut and paste, kundi ginatunan naton, and we could say it's an exegesis study of the scripture, o kung pasunod nga ginatunan naton sa sulod sang konteksto, kasabong bisang Matthew 24. Balik ko na ito galing na. No? Ang last daring interpretation about sang future, ginatawagin ni the idealist view. No? Kaya ang idealist school of interpretation niya, nag-hold nga ang Book of Revelation should be taken as a purely symbolic explanation of our battle between good and evil. Si Osborne nag-explain that the seals, the trumpets, and the bowl depicts the judgment of sinners on sinners at all times. And the beast refer to all the Antichrist empires and ruler in history. Thus, the book describes the victory of Christ and his people down through history. Under this view, we are simply supposed to understand that God will win over the powers of the evil, and as believers, we are on the winning side. No? We may be tortured or killed in the name of Christ, but in the end, Christ will get the last word. So, amo na yung view sang mga idealist nga ining kakatabo sa Book of Revelation is symbolic of good and evil. So, ara ang apat ka view sang interpretation agor nga hindi kita matingala kung nga ang
nagkalain-lain ang mga teaching sang mga nagatudlo sa inyo. Kag isa ra ko dira. So amo ang futurist view, historicist view, preterist view, kag idealist view. Di sa sining tinion naton karon madamo ka sa mabatian nga naglain-lain nga mga pagtudlo, mostly ining mga preterist nga nagatudlo nga natapos na ang Book of Revelation, na fulfill na ini sa time sang aton Ginoo sa mga apostol. Kasubo nga ang tribulation na tabo sa Israel didto pagkaguba sang temple, no, sang AD 70. Pero daw wala nila naintindihan siguro nga naghambal ang book of Matthew chapter 24 na hanungod sa parable of the fig tree nga sa diin, no, ang Israel magalapta kay tuod man after sang AD 70 nga sa diin gin-attack ni Titus sa giniguba ang temple, naghalaplaag ang mga Hudiyo sa bugo sa kalibutan. Ginatawag na diaspora o the great dispersion. Kag nakabalik kita, o nakabalik sila sang May 14, 1948. So inang ginhambal dira sa parable of the fig tree in Matthew chapter 24 beginning with verse 32 nga ini nga generation, no, hindi ni sila madula kag magakari ang Ginoo. So kung masiling ka nga na-fulfill na ang tribulation sa sinang tinion sa pag-atake sang Roman army dira sa temple kag ginguba nila, what about ang kakatabo sa ang mga Hudiyo nga nagbalalik sa 1948? I believe nga ang generation ng ginhambal dira na pahanungod hindi sa generation sa tong tinion, no, na fulfill to ya ang natawag naton pagguba sang templo. But yet ang hanungod ya sa ning fig tree 1948 pa na iya nakabalik sila. So dira sila nanalingsing ang Israel kag ginhambal man ni Ezekiel ang Valley of the Dry Bones nga magabalik ang katawan sang Ginoo kay always no halin sa Egypt na esklabo sila, nagbalik sila after 400 years. Ang mga Hudiyo nga na esklabo sa Babylon, nagbalik sila sa Babylon after 70 years. Kag ang pinakalawig gid nga natawag naton pagkadula sa Hudiyo sa ila duog amo na ang AD 70 to May 14, 1948. Almost 1,878 years. So amoy ng generation nga hambal sang Ginoo nga kon ini nga generation magbalik o kon mga nalingsing liwat ang fig tree nga nadula, mabalik ako. Ti na yan sakto ginanga pag-interpret kay ti wala kaya sanggin natawag na tumblang agin baliwala nga mga pulong sang Ginoo sa Book of Revelation. Ti what about abiya ang dream ni Nebuchadnezzar nga naton anta, no, sa Daniel chapter 2 na nungod sa mga kingdoms nga si Antichrist magakari kay ti ining mga preterist wen sila gapati sa mga kingdom of the beast o kon ining mark of the beast nga 666. Kag isa pa sina, no, nga may ara sila yang o kung sila gapati na hanungod sa ginatawag naton nga millennial reign of Christ. Ti ang isa ilaya nga ang kamatayon ni Christ sa krus sa Kalbaryo amo na iyang natawag nga the celebration of Jubilee. Di paano ka dira magsiling yung celebration of Jubilee, matuod nga dira siya naging bayran na itong makasalanan, for after sina hasta subong, makita mo nga madamo sa mga Kristohanon nga nagaantos nga wala pa nila maangkon inang promise ng Ginoo sa pag-come-in sa natawag naton nga eternal or everlasting righteousness. Inang gin-promise din sa Daniel chapter 9 and verse 25 na hanungod din niya sa 1,000 years nga pag-reign ni Lord Jesus Christ. Kaya pag-explain naton liwat, no, siyempre hindi man naton niya mabaso lang mga tao kung lain-lain ang ilang pagtudlo. Galintig isa daw ma-confuse ka lang. I mean, kung wala kaya nagatuon sa pulong sang Ginoo, then ma-confuse ka sa mga teaching. Pero liwat, hindi ta magkatingala, siling ko kay may apat ka mga views na hanungod sa pag-interpretar sang future. Futurist, nagatuo kitaya nga halin sa chapter 4 sa Book of Revelation to the end, kag ang natawag naton prophecy ni Daniel sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga may duwa pa dira ka kingdom nga nabilin, no, ang kingdom ni Antichrist kag ang kingdom ni Lord Jesus Christ. So may ginapaabot kita nga duwa ka Christ pero ang isa dira ka Kristo amo inaiya ang Antichrist. Sa mga preterist, wala siya gapati nga si Antichrist na, kaya ang interpretation la sa Daniel chapter 9 nga si Christ mismo ina ang sila nila nga maghatag sang covenant of peace sa Israel pagkatapos sina gubaon niya man sa tunga-tunga sa paghatag sang abomination of desolation nga ginhambal ni Daniel the prophet. In a way, inang mga bagay balikan sa Matthew 24 liwat kag explain ninang parte sa mga bagay. Pero nga ako lang diriya nga kabay ka mo nga pamati, no, tagaan gud sang atensyon na pagtuon, wala ko kasiling hindi ka mo mamati sa ila, pero kabay nga binagbinagon gid ninyo bangod nga sini nga tinion ang ginhambal sang Ginoo nga madamo sa magakari kag magpatalang sang madamo nga mga katawhan. Sa mga historicist, isa lang to ya ka history nga nagkalatabo kag
gradually nagkakatabo sa fulfillment. Sina ginatawag naton sa tion lang yan sa kasimbahanan. Sula man sila gapati sa mga millennial reign o kon ano padra no. Ang idealist view ti damo man ni sila nga mga nagapati nga ang nagakatabo sa Revelation mga simbolo lang ina. So anyway, mga kautoran makabiyanan, kabay nga ina siya nga mga butang no. Aton inatagaan sang pagbinag-binag kay di masiling ti ano gid ya pastor ang importansya sinao. Nya kinahanglan gid naton nga binag-binagon ina mga bagay. Well bangod nga siyempre kung hindi mo mabalaan ang future, kisa hindi ka kapreparar. Amo na gani nga ti ang akusasyon sa nagawali sa mga preterist nga kung nga awla lagapati nga may tribulation sa palaaboton kay sila lang nagawali kuno sina kasubong sila inyong alagad nga nagapamahog kay ka-scary kaayo. Ti sa bagay no. Karadlukan gid man mo kung basahon mong Book of Revelation no. Kag mabasahan mo dira kag ina matun-an naton diri sa seven seals. Kag kung mabasahan mo dira ang grabe nga mga tribulation nga maabot sining kalibutan, di mahadlokin man ka kay masilin sila nga nagapamahog. Abyan hindi kita nagapamahog ya. Kundi ina siya nga mga natawag naton mga paandam sang Ginoo ginapahibaluya sa aton, di siyempre ako magpreparar ta. Kaya siyempre, ang mga tao ko nabalon man lang ni mo nga, nothing is gonna happen. Kasubong sa mga preterist nga mag-celebrate lang kita. Kaya wala sang rapture, wala sang tribulation, wala sang kangitngitan. Lantawabing nga katabo sa kalibutan, no? Ang economic downfall, ang war nga mag-aabot sa ng kalibutan, kay whether we like it or not, may aragid diya nga Third World War. Karon masilay naman sila nga, kung di ka pamahogid ka mo, hindi ka nagapamahog kay bangod ining mga butang ginsulat sang Ginoo gani kagin pahambalay sa mga propeta 600 years before pa natawo nga aton Ginoo dira sa Book of Ezekiel 38 and 39 nahanungod sang attack sang Russia to Israel kag klaro na daya hindi na ya makabig nga simbolikal lang no kay ti siga katabo subong nga gin-explain naton sa nagligad naton nga mga programa nga bangod nga ang Western world nga abo ini siya actually ang fulfillment sining revived Roman Empire ang Europe no kay dala na dira ang ila puwersa sa mga North Atlantic Treaty Organization ang ila tuyo sini no ang one world government, one world order, one world currency, one world religion ang tanan nga pag-unite kay gusto nila mag-isa ang kalibutan pero kung imo lang tawo nami man tanin nga goal nga mag-isa kita pero galing sa ila benefit sa benepisyo lang sa Western world ti gusto nila sa kupo ng Russia, ang China pero ti kabalo kita no bisan sa kamatuoran lang sa pulong sa Ginoo hindi gid niya magpaidalom ang Northern Confederacy nga mo ang Russia ang Gog and Magog kag ang China nga may 200 million armies hindi gid na sila magpasugot nga magpa-under sa gahom ni Antichrist. Ang gusto sa Western world kiti kung imutun-an no kung ibalik ta bala makabyanan sa tinion bala ni King Nebuchadnezzar to blang Daniel chapter 2 nga gintun-an ta nahalungod sa tong image hindi ba ang Babylonian Empire, ang ginbuslan sa Middle Persian Empire, sa Grecian Empire, Roman Empire, kaya pagkatapos sina mga 400, between 300 to 400 Anno Domini or AD, nadula ina siya nga kingdom, pero nagapadayon na ihapon kay gusto na i-revive sa Europe, and America, and Western nation, ina siya kay natawag naton pag-unite agud padayon nila ang pagsakop sining bilog nga kalibutan. Ti amo nang natawag nga Kingdom of the Beast o kung paghari ni Antichrist kag sa Revelation chapter 13 ara dang activity nga upod sila sang false prophet ang religious leader nga gusto nila sa kupo ng kalibutan kag dila sina ang natawag ang program sang Mark of the Beast hindi ba so masiling bala naton nga natapos na di masiling kay mo nga ako na mga preterist nagahambal nga history na ina pastor. Well, ti say mo na iya paglantaw, pero tilain man niya ang pagtuon sang mga futurist. Kasubong sila inyo alagad. Ti, amo ning natun-an naton, hindi sila nga nagasunod ta kay Scofield, ako sinodra, nagatuon lang ta sa Bible yan, no? Kay for 47 years, nagawali kita hanungod sina. Kag siyempre, hindi lang basta-basta nga itudlo ko man sa inyo kung daw hindi man akong matulon. Ti kay hindi ko ya matulon ang views ng preterist, yung tanan natapos na. Ti ko natapos na actually ang tanan nga butang sa kalibutan, especially ang tribulation sang mga AD 70. Tinga damo pagdid sa mga ginamo subong, no? Kag what about the temple? Kay kung gingubain ang templo,
kag tukuron inaliwat may ara nga third temple mga kabyanan nga ginaamanan na sa Israel kag amo ni siyang templo nga i-desecrate ni Antichrist sa maabot nga 7 years, no? Kag of course tuon kita nga ang 7 years nga ina ang natawag nga tribulation parte ina sang 70 weeks nga ginhatag kay Daniel. Ti siling gani sang nagatudlo na hanungod siya ng preterist nga interpretation nga paano mo gin-divide nyo kag ginbutang nyo sa punta ang 7 years. Kay gapati man siya nga 69 years lang ang natapos o 69 weeks lang, which is 483 years natapos dito sa cross, no? Di pagkatapos silinga tani masugpo na daya ang 7 years, hindi nga nagkuha sang 7 years nga ina. Inang 1 week ti halin sa kamatayon ni Christ pakadto sa AD 70 pagubas ang temple. Ti mas ligay mo yabang akong sa AD 33 ti pagkatapos sa 70, sobra man na 30 years, nga masiling ka nga drama mahali ng 3.5 years. And after sina, where is the other 3.5 years? Kung matuman sa mga Hudiyo ang 70 weeks or 490 years, igabalik niya o kung tapuso niya ang sala, ang transgression, kag magasulod ang everlasting righteousness, kag pagkatapos i-anoint ang most holy place, di na subong ang mga ina nga fulfillment. Kung mamangkot kita diin ang holy place. Sa Israel wala na dira ang temple, so wala nang holy place. Amo ina nga i-rebuild na kag dira sa 1,000 years reign ni Christ, dira magasulod ang tawag naton everlasting righteousness. Sa sinapaya nga mga tinuig in the long future. Kung mag-rapture subong, then may 7 years nga hitabo mag-reign si Antichrist, and then there will be great tribulation in the second part of 3.5 years. And ang katapusan nga 7 years na 3.5 ang 1260 days, and then may Armageddon War. Diin na natabo inang mga army nga nagmarch halin sa China pakadto sa Megiddo Valley nga naganumber sang 200 million. Natabo na bala ina. So it means sa Book of Revelation madamo sang butang nga wala pa matabo. Natabo na bala sa kalibutan ang pagsilyo sang tawag naton 144,000 nga mga Hudiyo. Sila nila ara na kuno sa mga nagapati lang sila ang pinili ng 144,000. Daw hindi man amo kay kung magadto ko sa Revelation chapter 14 wala man na mga babae kay puro para ang mga ulay o mga virgin. Wala pa na yan natabo, no? Parte sila tawag naton mark of the beast. Ara na bala ina nga hindi ka makabakal, hindi ka makabaligya. Kung wala ka sina, of course nag-agi na yang natawag naton pandemic kag sa bagay may hawid pa subong. Nga hindi ka makasulod kung may wala ka sang vaccination card kag daw wala mo na mapatuman gani. Pero sa palaabuton makabyanan, daso yung natawagin na Great Tribulation, kay maturan natin dali, why is it called the Great Tribulation? Bangod nga grabe nga kagitngitan kag ina na patuhoy sa kay Jacob or Israel. Kay ang 7 years hindi na iya sang hintil kundi iya na inayabahin sang assignment ni Jacob or Israel. That's why it is called the 70th week of Daniel or Jacob's trouble. So hindi na ya trouble sa aton. Tingnan mahadlukan kag gid no? Kung ikaw sa katumulo o matuod kwaon ka ba niya bag-usang 7 years tribulation o kung sinang 70th week kay kwaon sa Ginoong church kag natun-an nato nila nga sa Revelation chapter 4 ang church gin rapture sang Ginoo maging kaupod niya sa kalangitan didto may kita great reunion, and after sina tagaan kita sang reward, then there will be the marriage of the Lamb kag magabalik ang Ginoo upod naton magareign kita sini nga duta for 1,000 years. Revelation chapter 5 and verse 10. So amo ning insakto nga plano sa Ginoo. Wala pa matapos makabiyanan ining mga hitabo kag sa future madamo pa sang hitabo nga magkalatabo sining kalibutan. Ang pinakadako nga main event nga ginahulat sa mga tumulo amo ining rapture kag ginabaliwala man na sining mga teacher na hanungod nga natapos na sining mga historicist or preterist kay wala kuno sang rapture. Mabaliwala mo lang hinambal ni Pablo sa mga taga Thessalonica kag sa 1 Corinthians chapter 15 nga maabot ang tinion in a trumpet sound kung maghatag ang Ginoo sang mando nga magakari sa liwan, then he will change us. Iislan niya kita ining aton lawas nga nagkalamatay na tong mga ang nauna sa aton islan sang glorified body kag kita ang mga buhi pag-islan sang sang lawas nga mortal, immortal from mortal to immortality, and then we will be snatched according to 1 Thessalonians chapter 4, and we will be with the Lord forever. That's why sila nga comfort one another with this word.
Ti kung nagapati kay makabiyanan, for example, ng tanan, nagkalatabo na. Ibutan ta kita no? Nagkalatabo na ni tanan. Tita ni ari ng Ginoo nga i-separate mo naman niya ang parte sa tribulation, kay kung natabo ng tribulation, ti nga i-separate mo ini kaya after some tribulation of those days, the Lord will return. Ginhambal gina sa Matthew chapter 24. After the tribulation of those days, the Lord Jesus Christ will appear from heaven with glory and power. Kag ina ginhambal sa Revelation chapter 19 ang pagkarisang Ginoo kaupod sang mga tumuluo nga na may panapot o kung may bayo nga white linen kag dira sina pagkatapuson sang Ginoo ang Armageddon War kay si Satanas magahulat dira kaupod sang iyang mga army niya sa Megiddo Valley that the Lord will just simply destroy. Kay ginahambal gina even sa Thessalonian nga ining si Antikristo nga karon siya magalingkod sa sina nga templo kag i-desecrate niya ang temple. Then, siling sa aton ni Apostol Pablo that the Lord Jesus Christ will destroy at His coming. Amoy na nga ginhambal sa aton sa Book of Matthew chapter 24 kung imo na nga i-review no ina naton kay sa bagay na agya naman naton na nga ginpaanggid sang Ginoo ang rapture no sa kasubong sa adlaw ni Noah. Ti ang hambal sining teacher yang preterist nga si Noah kuno ginbilin ang mga tao ang ginkuha. Pero daw ka bahol no kay mati masiling kitab lang o lang taon ba nato ni sa Matthew chapter 24. O sa bagay kay ginhambal rin hanungod sa adlaw ni Noah. Ari diri sa verse 36 no. Siling dira, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noe entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall the coming of the Son of Man be. Ti ang tudlo niya sang maalam da nga tao ka tudlo parte sa preterist nga view nga sinuwa kuno ginbilin kag ginpangwa ining mga tao nga wala magtuo sa Ginoo. So kung natawon mo daya, kung amo ang gin-rapture galida, kung ang gin-kuha, amo pa ang mga tao iya nga malaot. Actually, ang word nila nga took them all away. Way naghambal na nga gin-kuha sila ay naging butang sa isa ka lugar o kung gin-rapture sa kalangitan. Actually, the other word there is that they will swept away by the flood. Amo na yung natabo, no? Ano sila? Gindala sila sang baha. Hindi bala mo gimana kalatabo na. Kag nagkalamatay sila tanan. Pero sinuwaya, kung di mo lang tawon, balingag ini pagtudlo niya nga sinuwaya kung ginbilin, kag ginkuha ang mga malaot, kay silingiti baliskad ko sa pagtudlo sa mga futurist, nga ginkuha ang mga matarong o kung mga tumulo, kag ginbilin ang mga malaot. Pero tuloy kung di mo lang tawon, ginkuha agad ang matarong, kay sinuwa, ginkuha, kag imbutang sa arka, kag ang ark nag-represent ina, sila tawag naton nga duog sa diin, safe siya. Kag ang nabilin niya, ginanod sa baha. They were killed. Kung sa aton pa, amo na yung picture sang tribulation dira sa duta. So makabyanan, no, kay medyo na naman naglawig kita, aton lang nga hangpon diri, no, nga mag-andam kita sa mga teachings sang madamo kay ginwarningan makita sang Ginoo nga sa uling mga tinion madamo sa mga false prophet. Kung lang tawon nimo, grabe sila maghambal, may kaalam, and yet kung di mo lang tawon daw, hindi man insakto sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo. Ang mga hitabo diri sa Book of Revelation is still future. Kaya biyan way ta kayo ginapahog, kundi ginapandaman ka sang pulong sang Ginoo. Nga batunon mo si Kristo ang manluluwas kasubong kay Noah nga nagsulod siya sa arka, kuhaon kita sang Ginoo kay dalon sa safety, pero kung mabilin kasi ning kalibutan, amo na ang grabe nga kangitngitan. Balikan diri buwas. God bless you.